Sa labas, no? Isarado yan. Meron tayong ring dyan sa taas ng gate para at least panatag tayo dito sa loob. Okay? Alam natin, minsan kahit maglagay tayo ng slow down, meron pa rin mga nakamotor na ang bibilis, ano? Tapos minsan, pag nahabulan yung mga bata, alam naman natin, bata, walang pakialam, no? Kaya tayo na po mismo, Brad, no? At mas mainam na po na mag-ano tayo, ma-advance yung ating mind kaysa meron ng madisgrasya po dyan. Alright? Okay? So, pag nakapasok na lahat yung mga bata, isarado na yung gate para secure po tayo. Amen. Okay, may request everybody to please stand. Salamat po sa cool weather. Amen. Na-enjoy natin ngayon, hindi man nag-ulan at least hindi mainit mga kapatid, no? Makulimlim lang. At praise God, no, na at least na tayo hindi tayo uneasy. Chapter 13. Salamat sa song of the choir. Amen. The love of God. Amen. The love of God. Mga kapatid, napakasarap po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Chapter 13. Since ang mundo bago lang po nag-celebrate ng tinatawag nilang Valentine's Day, tayo po mga kapatid, ang tunay nating Valentine's ay yung tayo po ay minahal, tayo po ay inibig ng Diyos, nagpadala po siya ng ating tagapagligtas. Chapter 13, 1 Corinthians, chapter 13, verses 1 to 7, verse 1 to 7. All right. Let me read. Just follow me. 1 Corinthians chapter 13, verse 1. Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity or love, the Bible says, I am become a sounding brass, or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries, and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing. And though I bestow all my goods and feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing. Verse number 4, charity suffereth long, and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself, is not puffed up, doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Verse number 7, beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. May the Lord bless the reading of His Word. Shall we come to the Lord in prayer? Father, we thank you for this passage. Paul wrote this to the Corinthian believers because some of them were not able to understand the biblical way of the meaning of charity. And that is why, Lord, thank you this morning also that, Lord, we have this kind of reminder. Help us, Lord, to practice the true kind of charity, true kind of love. And thank you, Father, because you were the one who loved us first by sending your Son, your dear Son, your only begotten Son, the Lord Jesus Christ. You spare not your Son for us, Lord, to have salvation. It's my prayer, Lord, that you'd speak to us today and help us to understand the biblical meaning of love or charity. And I hope that in return, we could also, Lord, practice, demonstrate the true kind of love as recipient of your love, Lord. May this message remind us the greatness of love of the Lord Jesus Christ, that while we were yet sinners, Christ died for us. Lord, through love, He laid down His life for His friend, and that is the Lord Jesus Christ. Thank you, Father, that Lord, you bore our sins, Lord, through your precious blood on the cross. It's my prayer, Lord, na tulungan niyo po kami, maintindihan namin ito. Enlighten us, Holy Spirit of God, this morning. This I pray, in Christ's name. Amen and amen. Thank you. You may be seated. Paul, in this particular chapter, giving us the true definition of love, the true characteristics of love. All right?
It said, verse number 1, though I speak with the angels or the tongues of men and of angels and have not charity. Okay? Meaning, even though he could speak, he could prophesy, okay? He could be a good speaker, he could be a good eloquent preacher, but without love, Paul says, and have not charity, he is what? He is like become a sounding brass. Okay? Sounding brass or a tinkling cymbal. So true love, mga kapatid, ay hindi po nababase kung magaling ka magsalita at sa mga salita mo, kundi ang tunay na love ay pinapakita po. Ang tunay na love ay pinapadama. At sabi pa niya, and though I have the gift of prophecy, marunong siya mag-prophecy, mag-foretold sa mga future na bagay, and understand all mysteries, naintindihan yung mga bagay na kamangha-mangha, and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountain, and have not charity, still, the Bible says, I am nothing. No? Kaya po, mga kapatid, napakahalaga po maintindihan natin ang tunay na love. At sabi pa niya, verse number 3, kahit meron siya lahat at susunugin yung kanyang katawan. And though I bestow all my goods to feed the poor, gagastos siya ng malaki, ipapakain doon sa mga pulubi, sa mga mahihirap. At sabi pa niya, and though give my body to be burned, kahit mag-sacrifice pa siya ng kanyang katawan at sunugin, and have that charity, ngunit walang pag-ibig, sabi niya, walang saysay, it profiteth me nothing. Okay? Sapagkat ano po ba ang tunay na pag-ibig? Andiyan po verse number 4, number 1, marunong magtiis. Amen? Charity suffereth long. Ibig sabihin, okay, yung pag-ibig na impatient ay hindi po yung tunay na pag-ibig. Ang tunay na love, marunong magtiis. Amen? Suffereth long. Suffereth long. Hindi impatient. Ano pa? Charity that only suffereth long, but is also kind. Charity also envieth not. Hindi po siya zealous. Okay? Hindi po siya nag-iinggit. Charity, ano pa? Vaunteth not itself, is not proud. Hindi nagmamataas na kanyang sarili. Is not puffed off. Ano pa? Verse number 5. Doth not behave itself unseemly. Hindi po siya gumagawa ng bagay, isang bagay na hindi po mabuti, mga kapatid. And then what else pa? Seeketh not her own, hindi po selfish, is not easily provoked, and thinketh no evil. Okay? Napakaganda po, mga kapatid, yung sinabi ni Paul. Ano pa ang pag-ibig? Rejoiceth not in iniquity. Hindi po niya kinukondon yung kasalanan. Sa halip, but rejoiceth in the truth. Beareth all things, believeth all things, ano pa? Hopeth all things, and endureth all things. Mga kapatid. Verse number 13, sabi na yun ni Paul, and now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity. Alright. Now, na-accustom tayo ngayon na every time February 14, yung tinatawag nilang isa sa mga famous na mga event ng mundo, mga kapatid, which is Valentine's. But if you look at yung background ng Valentine's, history ng Valentine's, mga kapatid, ay completely opposite po sa Bible principle. That is a pagan practice. That is a demonic practice. And therefore, dapat walang Christian na mag-participate po sa event na yan. Kasi wala po yan sa Bible. And yes, it is unscriptural at mga kapatid, it is contrary to the Word of God. Now, the real love is found in the Bible. Especially verse number 13, na mga kapatid, the greatest of this, the Bible says, is charity or love. Now, many years ago, I believe, ginapaulit-ulit ko ito, mga kapatid. Tingnan natin ngayon, itong tinatawag, okay, bakit ayaw man, Brother Jonathan? Ayaw niya forward. Gadaw.
Bakit ayaw niya? Okay, the greatness of love. Bakit tinawag siyang great? Verse 13, na ang pinaka-great sa lahat ay wala pong iba. Hindi ang hope, hindi ang faith, but rather charity. Sa tatlo, sapagkat, mga kapatid, pag nagbalik ng Panginoong Diyos, nasa heaven na tayo, wala na pong hope. Ma-fish out na po. Ang faith, wala na rin. Pero mananatili po, sabi ng Bible, ang charity. So, among the three, the greatest is charity. Charity. Now, ano ang charity? Kapag may tunay tayong love, andito yung pag-ibig ng Diyos sa atin, mga kapatid, meron pong 4 na bagay na dating dapat i-consider. Okay? Number 1, it complies. It complies. What does it mean? Willing tayong mag-obey. Amen? Willing tayong mag-follow. Okay? One of the famous verse in the Bible, let's look at, mga kapatid, John 14:15. John 14:15. Okay? Stay with me. John 14:15. A very short verse, however, it is very full of instruction and, okay, mga kapatid, admonition. Verse number 15. The Word of God says, verse 15. John chapter 14. It says here, verse number 14, chapter 14, verse 15, if ye love me, this is the word of the Lord Jesus Christ, if ye love me, keep my what? Commandments. That is God's, Jesus Christ's word to His followers. Because in this time, there are many people, they are saying to Jesus Christ, yes, Lord, we love you. Yes, Lord, we want to follow you. But Jesus Christ is telling them, if you truly love me, then prove it. How? By following me, by keeping my commandments. That's why He said, if ye love me, keep my what? Commandments. So, meaning, true love is willing to comply. True love is willing to obey. True love is manifested, and the evidence of true love is by following the Lord Jesus Christ. That's why He said, if ye love me, keep my commandments. Keeping His commandments is a proof that we love the Lord. Amen? When you see you love the Lord, and yet there is no proof, that is not real love. Because real love, there should be proof. There should be an evidence that you love the Lord. Amen? Amen. It complies. Dapat willing tayo magsunod sa Kanya. Kung anong utos ng Diyos, mga kapatid, ay ano po? Oh. Ay, sorry. Parang nag-backward pala ito. Backward pala yung aking na ano. Okay. Now, okay. First of all, anong sabi ng Bible? Okay, 1 Timothy, chapter number 2. This is a reminder sa ating mga young people. Okay, not only young people, but to all of us na dapat tayo mag-ingat. Okay? Apostle Paul, chapter number 2, 2 Timothy chapter 2, look at verse number 22. Look at verse 22. All young people, please read. Young people, please read. Verse number 22. Ready? Read. Okay, mahina pagkabasa ng ating mga young people. Verse 22, flee also, kanino gi-address? Youthful lust. Si Timothy is youth. Si Timothy ay young people. Kaya nung sinulat ni Paul ito, girimind niya sa Timothy, Timothy, mag-ingat ka. Kasi bata ka pa. Posible matangay ka. Posible madala ka sa mga pita ng mundo. Pita ng katawan. Lust. Kaya mag-ingat ka. At ito po'y kasama din po sa mga young people. Bakit po? Kasi ang mga young people, marupok pa, Brad, mahina pa. Kaya po, ni-remind siya ni Paul na hindi porkit Timothy, pastor ka sa Ephesus, ay exempted ka na nito. Posible din mangyari ito sa iyo. Kaya po, mag-ingat ka. Gi-address niya ito kay Timothy kasi youth pa si Timothy. At the same time sa ating mga young people today. Young people, this is a command, instruction.
na dapat po mag-ingat kayo. Hello? Now, lalo na ngayon minsan, ma-pressure. Pastor, maganda man sana may ka-date-date ba? May ka-coffee-coffee man lang? Necessary ba talaga? Bakit bawal pa dapat ang young people? Lalo na mga teenager. Well, I understand, siguro 25 pataas o 22 pataas, okay na. Pero yung mga 11, 12, 13 hanggang 19, tapos magmigo-migo na, magmiga-miga na, napaka-awkward. Una, wala pa kayong sariling income. Mag-date-date ka. Saan galing yung gidate mo? Tell me, do you think galing sa'yo? Anong income mo? Mag-milk-tea kayo sa miga mo. Instead na pang ano mo sa eskwelahan, pamasahe, pambaon, pambayad, gigasto mo doon kay may miga ka, na-pressure ka. Nag-demand si babae, ay, tani, mag-date man ta, balintayin subong. Tani, bisan milk tea na lang, way gidraaw. Oh. Tingnan yun, anong gagawin mo? Na-pressure ka rin, kay marami ka rin mga classmate, nag-date-date din doon. Oh, di ba? Na yung income mo intended o yung baon mo intended para sa eskwela mo, na-divert na sa iba. Pangalawa, pag nagka-break up kayo, kapag nag-ano kayo, tapos hindi mo marunong i-handle yung relationship niyo kasi nga bata pa, teenager pa. Nasaktan ka, kaya nakakita ka doon, may kasama yung si girl, o may kasama yung boy. Ngayon, marami na nangyari yan. Nagbigti dahil hindi na-cope up ang emotional niya. Marami tayong nabalitaan. Kasi bata pa kayo, di nyo pa marunong mag-handle sa situation. Di nyo pa marunong, mga kapatid, hindi pa stable yung emotion ninyo. Yun ang consequence pag engage ka, early ka, sa hindi pa sa tamang saktong panahon at tamang edad, magkaroon ng relationship. Pangatlong disadvantage, kapag masyado ka pang bata, tapos nag-engage dito, dalawa yan, nabuntis ang babae o nakabuntis ang lalaki. Anong mangyari yan ngayon? Di ba sakit naman sa parents? Sa halip, di pa aral ka para sandi makatulong ka, ngayon pabigat ka na tuloy. Parang nawala lahat ang sikap nila. First year, second year, third year, senior high school. Senior high school, nagkaroon ng problema. Yung ilang years na pagpapaaral sa'yo, nahulog yun, walang kwenta. Dahil lang sa maling desisyon mo. Kaya sabi dito, flee. Dapat iwasan. May namatay ba na walang girlfriend? May namatay ba na walang boyfriend? Wala. Pero marami nagpakamatay dahil sa maling relasyon. Yes or no? Yes! Kaya marunong ang Bible, wise ang Panginoon. Nasa proper na edad, proper na oras. Like I said, hindi niyo ko kalaban mga young people, lalo na mga teenager. Pero ang gusto ko lang sana, mag-focus ka sa bagay na dapat ka mag-focus. And every time there is a season, and a time to every purpose, may season po yan. If you love the Lord, you must be willing to follow the Lord. You love the Lord, tapos hindi disobey ka. That is God's command. Flee youthful lust. Tingnan nyo ang data. Maraming nanganganak pag November. Dahil sa Valentine's, isipin nyo ilang months yung Valentine's, papuntang November. Alam mo na. I understand kung may asawa ka, pero pag single, magduda ka na. Hello? I hope sana, by God's grace, may the Lord spare us. Walang mga anak pagka November na single dito. Hello? Sometimes, gina-express nila yung love daw doon sa Valentine's. Ay, kung totoong mahal mo ako, di dapat willing ka magsama. Kung talagang love mo ako, willing ka. Kita mo yan? Di-express, mga kapatid, that is not love, that is lust. Diyan ba tayo? Flee. Kaya po mga kapatid, yan ang utos ng Diyos, mga young people, okay? Mag-ano po kayo, mag-control sa sarili. Now, there's a proper time.
Look at batata, wala gani gadali na, sobra na 30. Uy, nagadali oh. Yan, dapat batata na, dapat magmadali na yan. Pero tingnan nyo, kalma lang. Tapos kayo dito, 3C, 15. Magmigo-migo na, magmiga-miga na. Parang awkward masyado, parang hilas ba? Di pa gani kayo marunong sa undergarment ninyo, maglaba? Tapos ngayon, intra-intra na kayo ng ganung mga bagay? Hindi tama, mga kapatid. Mga young people, makinig kayo. Okay? Mahal kayo ng pastor. Mahal ko kayo. That is why I'm constantly warning you. I'm constantly, mga kapatid, cautioning. Gina-caution ko kayo kasi gusto ko maging proper ang buhay ninyo. Kasi pag mag-single mom ka na, very slim ang opportunity. May mga company na pag single mom ka, hindi ka nila tatanggapin kahit ang credential mo maganda pa. Kasi may ano ka na may anak ka na, pag hindi ka na maka-overtime, gina-consider nila ang single. Pangalawa, pag single mom ka, rare na yun ang opportunity, very slim ang opportunity na may mataong magseryoso sa'yo. Kung meron ng praise the Lord. Pero mostly mga kapatid, hindi talaga. Kasi may connotation sila, single mom ito, hindi ito matino. Hindi lahat mga kapatid. Pero ganun ang connotation. Kaya mas maganda, single talaga. Migo pa ta? I don't care pag ma-upset kayo, but this is the Word of God. And I am duty-bound to preach and teach the Word of God. Para at least walang sisihan someday si pastor kasi kung nag-preach lang sana sa akin noong una, baka hindi ako naging ganito. Anong hindi? Kasalanan mo yan. Kay ritumado ka, hindi ka gasubmit sa Word of God. Marami na tayong reminders dito, kapatid, but the final choice, at the end of the day, ikaw pa rin yan. Flee. Amen? Willing tayong mag-comply. Pangalawa naman, sa ating lahat pa rin, mapababae, mapalalaki, modesty. Hello, amen? May go pa ta? Chapter 2, verse 11, verse number 9, rather. Timothy pa rin. 1 Timothy chapter 2. Atras tayo konti. Verse number 9. In like manner also, that the women adorn themselves in modest apparel. Women, take note, with shamefacedness and sobriety, not with broided hair, or gold, or pearls, or costly array, but which becometh women, professing godliness with good works. That is, the Lord wants us to be, mga kapatid, ng ating mga babae, una sa lahat, ay dapat adorn themselves with modest apparel. Matino, decente, formal, godly, na damit, pananamit. Okay? Yun ang sabi ng Biblia, mga kapatid, with shamefacedness, with sobriety. Not with braided hair. Ang positive dito, with shamefacedness and sobriety. Ang negative niya, not with braided hair, or gold, or pearls, or costly array. But which becometh women, professing godliness with good works. Ladies, okay, listen, this is God's instruction. If we love the Lord, we must be willing. Amen? Dapat ang babae magdamit ng pangbabae, magdamit ng kagalang-galang, magdamit ng may dignidad, magdamit ng, ayun po mga kapatid, sa kalooban ng Diyos. Sana hindi lang tayo modest tingnan during Sunday. I hope kahit Monday, Tuesday, Wednesday, until Saturday, and Sunday again, dapat modest pa rin tayong tingnan. You know what? Bakit ang Israel meron silang special diet? Because, Brad, they have a chosen nation. They were peculiar people. Gusto ng Diyos, they should be distinct from other countries. They should be distinct from other nations. And they should be distinct people. That's why iba sila sa ibang bansa. Kasi ang napaligiran sila ng mga bansa, ng mga idolatros. But Israel is different. That's why God give them specific instruction na ito dapat ang gawin ninyo. Huwag kayong makiayon sa mga tao na yan. And the same way, we as Christians, dapat tayo magdamit ng iba sapagkat iba tayo. We are children of God. We are children of light. Amen? And we are supposed to wear something that would glorify the Lord. Kaya mga kapatid, I am very passionate about this. Ladies, magdamit tayo ng tama. Hindi dahil sinabi ng pastor.
kundi dahil sa Bible. Our conviction should be based upon the Word of God. Gawin ko ito, hindi dahil sinabi ng pastor o takot ka kay pastor, but gawin mo ito because this is what the Bible telling us to do. Modest ka pag Sunday, isa ibang araw naman, nag-short ka. Saan ang modesty doon? Modest ka dito, tingnan Sunday. Pag ibang araw, nagapantalon ka, babae. Nag-wear ka ng pantalon. Hello? Where is modesty? And just modesty is not just wearing a skirt, but mga kapatid, like I said, it should be covered the whole body. We learn, mga kapatid, that our body is the temple of God. Amen? Now, do you love the Lord, ladies? One more time, parang mahina. Do you love the Lord? Yes. Question, are you willing to follow this? Yes. Kalahati na lang nag-amen. True love complies. True love willing to follow. If ye love me, Christ said, if you love me, keep my what? My commandments. The Lord Jesus Christ is not just said, just love me. But He said, if you truly love me, if you are true in your love to me, then you must be willing to follow me. Amen. Question today, if you love the Lord, then, mga kapatid, there should be no hesitation. There should be no reservation sa atin sa pagsunod sa Panginoon. If you love somebody, willing ka mag-sacrifice. If you love somebody, willing ka mag-give up. May nakita ako, mga kapatid, doon, nabasa ko, isang article na yung babae, mayaman siya yung parang sole heir doon sa kaharian, pero napaibig sa doon sa isang tao, mga kapatid, na mahirap lang, gi-give up niya lahat dahil mahal niya yung sila lalaki. Vice versa, yung lalaki din, kahit yung kanyang background, mga kapatid, napakayaman, pero meron siya nagustuhan na babae, na ganito po, mga kapatid, gi-give up niya lahat sapagkat mahal niya. The same way sa ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesus Christ, mga kapatid, He is God. He enjoyed His presence with His Father. He enjoyed the glory of God in heaven, and yet, He gave up para pumunta sa lupa at mamatay para sa atin because He loves us. Question, if you say you love the Lord, and then you are not willing to comply, there's a big question in your love. Because real love, it complies. Amen. It complies, mga kapatid. 1 Peter chapter 1, verse number 1. If you love me. Sabi niya doon, mga kapatid, be what? Be ye holy, for what? For I am holy. Chapter 1, verse number 16. Ang ating holiness, it should be a lifestyle. Verse number 16, because it is written, be ye holy, for I am holy. Do you believe it? This is a command. Amen? This is God's instruction to us. Yes, because, the Bible says, because it is written, be holy, for I am holy. So, holiness, mga kapatid, comes from a deeper relationship with our Lord Jesus Christ. It should be a lifestyle, something that we should develop, mga kapatid. We should be holy. True love, not only it complies, true love, it complies, number 1, but also, mga kapatid, number 4 pa, is to love God. Mark chapter 12, verse number 13. We are told to love the Lord. Mark, quickly, chapter number 12, look at verse number 30. Mark chapter 12, verse 30. Look at verse number 30. 12:30. Chapter 12, verse 30. It says here, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, amen, with all thy soul, with all thy might, and with all thy strength. This is the first commandment. According to verse 30, we are told to love the Lord in many areas in our lives, in our heart, in our soul, in our mind, and what? The final one is with all thy strength. Now, question, how do you show your love? Paano mo mapakita na mahal mo ang Diyos? Number 1, mga kapatid, are you listening? Oh.
Di pwedeng masabi natin, mahal natin ang Diyos, tapos hindi tayo nakikinig sa Kanyang salita. Mahal natin ang Diyos, pero ayaw natin ang Bible. Hindi pwede. When you say you love the Lord, that means willing kang mag-comply, willing kang mag-follow kung anong sinasabi ng Kanyang salita. Amen. Another thing, if we really love the Lord, hindi po mahirap magpunta ng church. Isa yan sa pagpapakita na talagang mahal natin ang Diyos. Paano mo ma-demonstrate na mahal mo ang Diyos na kahit sa pagsimba, hindi natin maibigay? Going to church is a manifestation, is our expression that we love the Lord. We love Him and we want to serve Him. We want to glorify Him in our lives. We want to praise Him with our lips. Amen. Mahal mo ang Diyos. Mahal mo ang asawa mo, bana mo, tapos wala ka malang gani ka pangumusta. Di ba? Birthday, wala mo man lang, mang, happy birthday, way mo kumahatag sa imo, pro greetings na lang. Ang tunay na pagmamahal, may sinasabi at may ginagawa. Amen. Kaya maraming asawa nag-aaway, sabi nga, sige lang, love. Hindi na pwede yung bahala, saging, basta labing, hindi na po pwede yan. Mga kapatid. Ang tunay na love talaga, hindi pwede nga saging lang pirmi. Grabe naman, saging nung una, until now, saging yapon. Mga kapatid, medyo malabo yan. Sacrifice, amen. Sabi ng Bible, we need to love the Lord our God. Gusto ng Diyos i-prove ng mga Israelite people, ng mga believing Diyos na talagang mahal nila ang Diyos. Alam niyo po, madali lang magsabi na mahal nila ang Diyos. 1 John chapter 4, 1 John chapter number 4. 1 John chapter 4. Mga kapatid, look at verse number 20. Chapter 4, verse number 20. 1 John chapter 4, verse 20. If a man say, I love God, and what? And hateth his brother, he is what? A liar. For he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? And this is the commandment have we from him, that he loveth God, love his brother also. Amen? Paano mo daw masabi ang isang tao na mahal mo ang Diyos kung galit ka sa kapwa mo? Na hindi mo nga makikita, mga kapatid, ang Diyos, paano mo pa mahalin ang Diyos? Okay? So, ibig sabihin, maipakita natin ang ating pagmamahal sa Diyos kung anong ginagawa natin sa ating kapwa. At kapag mahal natin ang ating kapatid, mahal natin ang ating kapwa, ay isang patunay na mahal din natin ang Diyos. Hindi mo pwede sabihin, mahal mo ang Diyos, tapos yung Diyos, yung tao na nakikita mo, ay wala kang pagmamahal. So maliwanag po, based dito sa ating binasa, mga kapatid, na kung anong ginagawa natin sa ating kapwa, ay nag-mirror yon sa ating pagmamahal sa Diyos. Amen. Alright? Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind, with all thy strength. This is the first commandment. Hey, listen, this is agape love. This is not just ordinary love, but God is telling us, reminding and expecting us that there's kind of love na dapat nating ma-demonstrate sa Kanya. With all thy heart, mind, strength, mga kapatid, and with all thy soul. What's number one? Why God is great, man? Because it complies. Okay. Number two, reason why God, love is great, not only because it complies. Number two, it covers. It covers. Look at 1 Peter chapter 4, verse number 8. 1 Peter chapter 4, verse number 8. Chapter 4, verse number 8. Verse number 8. Shall we read, please? 1 Peter chapter 4, verse number 8. Ready? Read. And above all things, have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sins. Verse number 9. Use
hospitality one to another without grudging. Without grudging. Notice the word, charity shall cover the multitude of sin. Ang tunay na pag-ibig, mga kapatid, hindi nagdadamdam. Ang tunay na pag-ibig ay hindi po siya, anong tawag dito? Yung pong nagatumboy. Okay, sinusumbatan yung tao. Kung nagkamali yung tao, nung una, mga kapatid, kinalimutan niya po yan. Give up niya na. Nag-move on na siya. Hindi niya na pinaulit-ulit pa yung mali ng isang tao. Yan po ang tunay na pagmamahal. Katulad ng Diyos na minahal tayo, mga kapatid, pinatawad tayo sa ating kasalanan. Dapat ganun din na klaseng pagmamahal ang i-demonstrate natin sa ating kapwa. Okay? Shall cover the multitude of sin. Maraming mga tao na until now hindi pa naka-move on. Ang mali ng iba, lagi pa rin ginaricall. Hindi dapat ganoon. Ang tunay na pag-ibig, once tayo nagpatawad, once tayo, mga kapatid, ay nag-reconcile, then that's it. Amen. That's true love. That's true love. Romans chapter 5, verse number 8, Jesus Christ said, "But God commended His love toward us, in that what? While we were yet sinners, Christ died for us." Amen. Take note, we are sinners. We are guilty. We are duty-bound to hell. And yet Christ loved us. He died for us. He forgave us. And made us His children. Praise God, mga kapatid. Sana ngayong umaga wala nang nagkikim-kim ng galit sa atin. Amen. Sino man yung tao naka-offend sa'yo, sino man yung tao nag-upset sa'yo, sino man yung tao nagkamali sa'yo, sana wala tayong bitterness sa ating puso. Masarap mamuhay na walang bitterness. Pabayaan mo yung tao galit sa'yo, but never ikaw galit sa kanila. It could be galit ka sa husband mo, galit ka sa bana mo, sa wife mo, sa parents mo, but sana i-give up natin, kapatid, sapagkat we will never enjoy life to the fullest unless mawala yung root of bitterness in our heart. How many times nasaktan din ako, kapwa ko pastor? Nasaktan ako sa mga tao. Many times, na-offended ako, na-upset ako, mga kapatid. But I choose, mga kapatid, na Lord, i-give up ko para sa iyo. Minsan, mabigat ang puso mo, kahit tulog ka, mai-stress ka, kapatid, mag-isip ka minsan. Pero pag sinabi, Lord, alisin niyo po ito. Kahit mabigat, Lord, kahit masakit, parang deserve na, pero Lord, tulungan niyo po ako matanggal po ito. Kasi, Lord, ikaw ang number one. Ikaw ang example ko, Lord. Lord, talagang inalipusta ka ang ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, imagine kung anong ginawa ng kabastusan ng mga tao. Tinanggalan siya ng damit. Kinurunahan ng tunok. Sabi mo, ikaw ang king, ito yung kuruna mo. Pero yung kuruna nilagay nila, kuruna na tinik. Di ba nag-claim ka ikaw yung king? O ito na yung kuruna mo. Grabe yung paglapastangan sa ating Panginoon. Dinuraan siya, mga kapatid. Sinibat yung kanyang tagiliran. Pero lahat tiniis po ng Diyos. In fact, sinabi niya sa cross, Father, forgive them. He chose to forgive. Joseph, he chose to forgive. Lahat ng mga kapaitan, mga kapatid, natanggap po ni Joseph, pero pinili pa rin niya magpatawad sa kanyang mga kapatid. Because para sa kanya, mga kapatid, masarap pa rin na makipag-reconcile. True love covers. It covers, mga kapatid, kahit ano kalaki yung offense ng tao sa'yo, pero kung meron kang love, kaya mo po. Kaya mo pong kalimutan, kaya nyo pong patawarin, mga kapatid. That's the greatness of love. That's the greatness of love. Mga kapatid, kaya ba natin? I do not know kung sinong tao naka-offend sa'yo. I do not know kung sinong tao na nasaktan ka na talagang tudong-tudo. Pero mga kapatid, masarap pa rin na ipaubaya natin sa Panginoon. Amen. Because true love, it covers. Not only it complies, but it covers. Number three, mga kapatid, not only it covers, it complies,
But mga kapatid, sabi pa ng Romans chapter 4 verse 7, saying, "Blessed are they whose iniquities are what? Forgiven and, hello, diyan ba tayo? And whose sins are what? Covered." Kanino ito sinabi? Ni Jesus Christ para sa atin. We are not only but forgiven, but also our sins were covered. Praise God. My sins are gone. My sins are gone. Praise God for that. Amen. Okay, the third one, mga kapatid. Not only the love, true love, it complies, willing to follow, willing to obey. Not only true love, willing to cover the sin, the offense, mga kapatid, but of course, true love, it corrects. Amen? Do you believe, Brad, na ang love ga-correct? Yes, mga kapatid. Hebrews chapter 12, verse number 6 and 7. Hebrews chapter number 6. Let's go to Hebrews chapter 6. Hebrews chapter number 6. Verse number 6. Chapter 12. Look at verse number 6. Verse 6, for whom, let's begin reading verse 5, and ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you, as unto children, my son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. Take note the word, we should not despise, we should not be grumble, we should not resist the chastening or the discipline of the Lord. Also, we should not faint when we were rebuked. The writer of this book tells us, look at verse number 6, for whom the Lord loveth, He what? He chasteneth. That means He disciplined. And scourgeth every son whom He receiveth. Verse 7, if ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what sons is whom the Father chasteneth not. Verse number 8, but if ye be without chastisement, whereof all partakers, then are bastards and not sons. Alright? Verse number 9, furthermore, we have had fathers of our flesh, which corrected us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? So here, mga kapatid, ay deal po dito kung ano po yung discipline sa isang tatay sa kanyang anak. Na ang tunay na tatay ay nagadiscipline sa kanyang anak. Merong chastening, mga kapatid. Every time may mali yung anak, ang tunay na tatay ay hindi niya kayang tingnan, kundi ginakorek niya ang kanyang anak. He see to it na lalaki ang kanang anak ba na matino at hindi pasaway. Okay? The same way sa ating Christian life. Kaya pag mga kapatid, tayo po ay lilihis, tayo po ay mag-disobey sa Panginoon. Listen to me, kung tunay kang anak sa Diyos, expect there is chastening. Because that is biblical. Sabi ng Bible, walang tatay na itolerate ang mali ng kanyang anak. Ang tatay na may malasakit, pagmamahal sa anak, ay talagang disiplinahin niya ang kanyang anak kahit masaktan pa ang kanyang anak. He corrects. The same with us. Kung tayo ay babalik sa mundo, tayo ay, kapatid, mamuhay sa mundo, mamuhay ng kasalanan, expect mga kapatid, may chastening mangyari sa atin. Kasi gusto ng Diyos, di ka magpatuloy dyan. Kundi balik ka dito sa akin, anak. Kaya ang tunay na anak, kapatid, na lalayo sa Diyos, I tell you mga kapatid, ay maka-expect po ng correction galing sa Diyos. Now, tanong, sa anong paraan gagamitin ng Diyos na makorek tayo? Hello, andyan pa tayo? God will correct us in 4 ways. 4 na bagay na i-correct tayo ng Diyos.
or i-discipline tayo ng Diyos, sinong gagamitin niya? Number one, through preaching. Amen? Nakadesign ang preaching to correct us. Okay? All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for what? Doctrine, for reproof, sunod, correction, sunod, instruction. So, saan galing ang instruction? From the Word of God. Saan galing ang correction? From the Word of God. Through preaching, through God's Word. Kaya nga, importante, mag-church tayo para makorek tayo. Kapatid, Monday to Saturday, contaminated tayo. Makontaminate tayo sa mundo. Kaya kailangan naman, pagbalik natin, masanitize tayo. Malinisan tayo. Of course, once and for all, gilinisan na tayo ng Diyos by His blood on the cross. Pero sa ating daily living, makontaminate pa rin tayo sa mundo. Kaya dapat, mga kapatid, may preaching, may teaching always, para tayo'y ma-remind, oy, mali pala yun, hindi pala dapat yun. Kaya sa preaching, kung nasaktan tayo, na ano tayo mga kapatid, nagpasalamat tayo. Di tayo dapat ma-offend sa preaching. Kasi design yan ng Diyos to correct us. Amen. True preaching. Ang tao mga kapatid na mag-grow, yung mga tao willing magpa-correct. Mga tao i-bless ng Lord, yung mga tao willing mag-submit sa kanyang correction. So kung gusto tayo i-bless ng Panginoong Diyos at mag-grow tayo mga kapatid, magpa-correct tayo kay Lord. Hindi exempted ang pastor. Kasi kasama ang pastor dito. It corrects us. Mga kapatid, mag-grow tayo. Through preaching. O now, kung lagi kang absent, wala kang church, ano ang yung correction, Brad? Accustomed ka na sa mundo. Nakauyon ka na sa mundo. As if, komportable ka na sa mundo. Kaya wala nang correction na natatanggap mo every Sunday. Wala nang word of God, mga kapatid, na mag-remind sa'yo. Tama? Kaya ganun ka-essential ang preaching. Para i-remind tayo, mga kapatid. Alam nyo, kahit mga Katolik ngayon, meron na rin silang preaching, Brad. Nung una, kanotice kayo, Brad, ang kanilang ilang homily nila, parang naka-design lang talaga doon, format na. Pero ngayon, para na rin mga Christian. Ang father, preach na rin, may rebuke na rin, oh. Oh. Makita mo na rin. Paano mo nalaman, Pastor? Malapit lang kami sa Habi Hotel. Tapos dyan minsan, may mga seminar sila dyan, naririnig namin sa bahay. Oh, parang pastor din ah. Oh, kita mo? Kasi nakita nila ma-effective. Diyan pa tayo? Through preaching, pangalawa, i-correct tayo ni Lord. Are you with me? Sometimes, kung di tayo madala sa preaching, may plan B. Amen? Kaya minsan ang tao, Brad, kahit ano naka-remind, parang bata ba? Huwag mong gawin to, ha? Huwag mong gawin. Oh, hindi pa rin. Minsan paagian. Para talagang matuto. So si Lord minsan, ang tao kasi, Brad, hard-headed. Di madala sa preaching, kaya minsan, i-allow ni Lord may yes or no? Tama, mga kapatid. Ayaw sana ni Lord, pero sometimes kailangan. Alam mo ba, minsan, pagpaluin mo yung anak mo, nasasaktan ka, tama? Pero kailangan, Brad. Kasi di man madala sa istorya. Amen, mga tatay? Kailangan, Brad, i-level up. Kaya di na madala istorya. So, kailangan ibang approach naman. Sometimes, ganun din si Lord. Pag di tayo nadala dito na. Pero sana, wag nating antayin. Amen? Wag nating antayin dito na tayo i-correct ni Lord. Saka tayo magtino. Saka tayo ma-realize, uy, tama pala yun. Sometimes, ganun ang tao. Hintayin pa another level. Bago tayo sabihan, sige pang, sige mang, opo pastor, hindi ko na yan gawin uli. Dapat wag tayo. Mahal tayo ng Diyos. Nasasaktan din siya pag naghirap tayo at gidisiplina tayo. Walang matinong tatay ba natutuwa pag gidisiplina ang anak? Of course, nasasaktan tayo, pero kailangan po yun. Undergo tayo ba, mga trials, may struggle tayo sa buhay, para kunin ni Lord ang ating atensyon, na ikaw, anak, mali yung ginagawa mo. Dito ka dapat, huwag ka dyan. Ito ang dapat mong gawin. Ito ang kalooban ko. Ayaw ko niyan. Yun ang gusto ng Diyos na ma-realize natin. Dahil mahal niya tayo. So, true problems. Sana usahay financial,
Minsan, physical problem. Oh, ang masakit ba, iyo pong, darating yung point na kukunin ka na ni Lord. Sabi niya doon, para hindi ka maging stumbling block, kaya di ka man talaga madala, sabi niya, to save him, to save his testimony, masave ang testimony, kunin na lang ni Lord. Kaysa marami pa, madamay mga kapatid, kung talagang di ka na madala. Kaya sana wag tayong mag-allow na abot tayo doon. Kunting reminder sana ni Lord, sa preaching na lang, ma-realize na natin, Lord, tama, sorry Lord, mali talaga yon. Okay? So, through problems, ano pa? Letter C, kasi 4 ways God will correct us. Okay? Letter C, through parents. Amen? Parents. Parents, do you love your children? Ang matinong tatay, Brad, hindi niya i-spare ang pagdisiplina ng kanyang anak. Hindi niya i-condone ang mali. Hindi niya, mga kapatid, tawag diyan, i-sacrifice, mga kapatid, ang mali, i-cover up ang mali. No! The real father is who love his children, mga kapatid, who is concerned about his children, will execute discipline and correction sa kanyang anak. Yan ang totoong tatay. Mga kapatid, may concern sa anak. Kung mali ang anak, mali. Of course, kausapin mo. Kung ayaw magpadala sa salita, mga kapatid, then that's the time. Mga kapatid, hindi pwede. Si Clint, maliit pa. Nakita ko na, may pagkaritubado na. Less than 1 year pa lang. Wala pang 1 year, ha? So sabi ko, intayin mo lang mag 1 year. Sabi ko, 1 year lang. Karon kay months pa man, 9 months, 8 months, di ko pa pwedeng paluin. Lord, 1 year na lang. Pagdating sa 1 year, tama-tama after birthday. Katikim na yan sa akin. Kaya ang bata, mga kapatid, sabi ng Bible, Proverbs, foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive him far from it. The remedy is the rod of correction. Biblical ang rod of correction. May mga tatay, hindi ako namamalo, pastor. Kumusta ang anak mo? May tatay dati dito, hindi ako namamalo ng anak mo. Sa isip ko, sige, kumusta yung anak mo? Tinitingnan ko, puro anak niya, mga ritubado. Proud pa siya, hindi ako namamalo. Hindi ako namamalo, ayaw ko yung palo. Isip ko, ganun ba? Ano wonder mga anak mo? Kapatid, biblical ang palo. As long tama ang pagdisiplina mo sa anak. In fact, sabi sa Proverbs, dapat bluish. Dapat mag-blue. Ibig sabihin, hindi lang basta-basta palo ganun. Hindi dapat maramdaman ng bata. Paano siya magkaroon ng realization kung hindi niya maramdaman ang sakit? Amen. Tingnan mo ang mundo ngayon. Corporal punishment, ginabawal nila. Anong klaseng generation meron tayo ngayon? Kasi binagbawal na yung disiplina. I-compare mo ngayon, compare sa mga tao nung una na under discipline. Compare mong mga ugali, napakalayo ngayon. I tell you, sa panahon namin noon, hindi kami reklamo, hands in the race. Maliit kami, lagyan ng libro. Doon pa, manghilamon pa. Walang DSWD, walang doon na child abuse. Bakit? Tama ang disiplina. Ngayon masyadong protected by the government, yung juvenile law. Di ka na pwedeng magsabi, di ka na verbal abuse, di ka na pwedeng magpalo sa anak mo, kaya makulong ka, kalukuhan. Kaya tingnan mo mga bata ngayon, ritubada, batinggilan. Bakit? Gaisip na protected sila sa batas. Sabi ko, ikaw Clint, pag magpasaway ka, willing ako magpakulong kaysa mapahiya ang pangalan ko. I don't know sa inyo, conviction nyo, pro-conviction ko. Bahala makulong ko, basta gidisiplina ko, bata ko. Kaya di ko gusto ritubado, bata ko. Amen! Correction, importante parents. Hindi ta pag itulit, bata ta. Pag nakita mo bata mo may mali, i-address mo kaagad.
Kanina ha, may mali ka. Di ba nung sabi, before ta magpunta ng simbahan, di ba sinabi ko na, ito bawal doon sa simbahan. Bakit mo pa ginawa? Dapat automatic, ganun ang parents. Si Clint, kinasabihan ko yan, we will go to church. Don't roam around. Do not always go to daddy. O kanina, nagpunta naman dito. Gina-briefing ko na. Gina-orient ko na bata ko. Dapat kamuman. Kasi kahit ano ka-orient ko, makita kayo mga bata, makita declared kayo. Makita niyo mga anak ninyo. Dapat magtulungan tayo. Simbahan ito, hindi ito playground. Yung si Clint yan marunong ganun-ganon. Ngayon, marunong na. Saan nakakita? Baka sa mga anak ninyo. Wala mo yung makita sa bahay. I-correct yung bata ninyo. Amen? Huwag nating pabayaan. Kasi isip nila okay lang. Ikaw na magulang ang nakaalam, i-correct mo ang mali yan. Huwag mo yang gawin. Because sabi ng Bible, sabi sa ating binasa, whom the Lord loveth, He chasteneth. At sino ba yung tatay? Sabi niya, pag walang disiplina, bastard kayo. Hindi kayo anak ng Diyos, mga bastard kayo. Pero ang tunay na anak, ginadisiplina ng tatay. For whom the Lord loveth, He, what? Chasteneth. Chasteneth. Disiplina. Bible. That is Bible principle, mga kapatid. Parents, amen? If you love your children, mga kapatid, huwag mong i-spare ang correction. Sabi ng Bible, kay mag-bring siya ng shame, kahihiyan siya someday sa magulang. Ang anak na walang disiplina. Opo. And, of course, amen? God will correct us through preaching, through problems, through parents, of course, through the pastor. Minsan, kaunsilan ka ng pastor, ipatawag ka ng pastor, kausapin ka ng pastor, part yan ng ministerial function ng pastor. Huwag mong ika-offend yan kung kausapin ka ng pastor. Huwag mong ika-offend kung advisean ka ng pastor. Kasi part yan ng function ng pastor. Trabaho yan ng pastor. At dapat ma-appreciate mo yan sapagkat mahal ka ng pastor. That means, concern ang pastor sa buhay mo. Amen? It corrects. Ang pastor ba walang pakialam sa member kahit ang kasalanan doon, kahit mali na yung ginagawa, hindi yan tunay na pastor. Sabi ng Bible, ang tunay na shepherd, nung binilang niya ang kanyang tupa, 100, nawala yung isa. Iniwan niyo yung 99 at hinanap niyo yung isa. Ganun ka concern ang shepherd ba? Iniwan ang 99, hinanap yung isa para makumplito. The same way sa pastor. Ang pastor na tunay, mga kapatid, hindi matakot mag-preach ng kasalanan. Hindi matakot mawalan ng member. Bibihira na lang ang church ngayon at pastor ngayon na matapang sa pulpit. Kasi minsan, pag mag-preach ng kasalanan, lalo na mga kapatid, may membro na member na title, baka ma-offend, aalis, paano na siya? Kaya, ang kanyang preaching, hinay-hinay lang. Tapos selected lang. Kay basin ma-offend si Brad, giver ba ni si Brad? Ma-offend si sister, baka mag-alis si sister, oy, why na ta-giver dire? Mali! We should never compromise the truth and the Word of God. I don't care, mawala ka, as long we preach the truth. Hindi tayo men pleaser, we are God pleaser. Bakit? Sino bang bumubuhay sa church? Ang tao ba? No! It is the Lord. It is the Lord. At sadly, may mga churches ganon. Nang pastor di na kay ma-offend. Di na mag-rebuke sa kasalanan. Di na mag-rebuke, mag-confront sa mali sa membro. Kaya itong membro na ito, lifeline daw ng church. Sino bang lifeline natin? Ang tao, ang Panginoon. Amen. We need to preach the word in season and out of season. Rebuke, reproof with full proof. Sabi po ng Bible. Amen! Kaya mga kapatid, dapat pasalamat kayo kung ang church ninyo gawali pa ng kasalanan. Pasalamat kayo kung ang pastor ninyo ga-rebuke pa. Because that is a proof that He loves you. He corrects. He corrects. Amen?
Diyan ba tayo? The greatness of love, number one, it complies, it covers, it corrects, mga kapatid. Alright? And fourth and last, amen. Oh. Okay, panghuli, it connects. It connects, mga kapatid, ang atin pong pag-ibig sa Diyos ay nakakonek. We will close with this, Romans chapter number 8. Romans chapter number 8. Romans chapter 8. May istorya ako narinig na, wala na kami dyan. Kulob na ng kaldero ni pastor. Sino nagsabi? Oh? So, pinagmalaki na parang sila ang sila ang bumubuhay sa church. Mali po yun, mga kapatid. Romans chapter 8. Look at verse number 35. Romans chapter 8, verse 35, who shall separate us from the love of Christ? Sino makapaghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos? Shall tribulation? The answer is no. Amen? Or distress? No. Or persecution or famine? No. Or nakedness? No. Perils or sword? No pa rin. As it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. That is our Lord Jesus Christ. Nay, in all these things, we are more than conquerors. Rather, we are conquerors. Why? Because through Him, that is Jesus Christ, who loved us, verse number 38, Paul says, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature, listen, shall what? Be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our what? Our Lord. That's very clear. Once you are connected with God, you are connected forever. Once you are a child of God, you are a child forever. No one can separate you from the love of God. Not even angels, not even Satan can separate you. Because you are eternally secured in the hand of God. What a blessing. Amen. We are eternally secured. We are a child forever, mga kapatid. Opo. Oh. The love of God, who? Which is in Christ Jesus our Lord. Question, are you saved? Do you have Christ in your heart? Do you have Holy Spirit in your heart? Then you are eternally saved. You are connected to God forever. Amen. Glory to God for that. Praise the Lord, mga kapatid. Wala na pong makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. That's why I believe ng eternal security. I am secured not because I'm a pastor. I am not secured because I'm a Christian. I am secured because the Holy Spirit is in me and He sealed me until the day of redemption. Amen. Praise God, mga kapatid. Sa mga hindi pa saved, kung mayroon pang di-saved dito, I challenge you, visitors, believe the gospel. Walang ibang paraan, makunik ka kay Jesus Christ by believing the gospel. Magtiwala ka, mga minamahal na bisita, nasapat na po, tapos na ang kaligtasan. Ginawa na ni Kristo. Gawin mo lang magtiwala. Na siya namatay para sa iyo, inilibing para sa iyo, at nabuhay na magmuli para sa iyo. Sapagkat mahal ka ng Diyos. At kapag ka nagtiwala ka sa sufficient finished work ni Christ, sabi niya, you have eternal life with Him forever. Amen. In heaven. Praise the Lord. Why the greatness of God? The greatness of God's love? Because it connects. Amen? Praise God. Nakakonect ako, mga kapatid. Not by work, not of anything, but by the blood of Jesus Christ. Amen. Amen. Sana ba, kapatid, maintindihan natin, ang tunay na Valentine's, hindi po yan expression ng tunay na love. Ang tunay na Valentine's, makikita sa cross. Wala sa lodge, wala sa hotel, wala sa mga pension house. Nasa cross ang expression ng tunay na love. Mga kapatid, by the blood of Jesus Christ. Every head bow, every eye closed, shall we stand. Father God in heaven, thank you for this morning. Thank you, Lord, for the message, the reminders that we have this today. Lord, help us na sana enjoy ang aming puso. Sana, Lord, masaya ang aming puso na nakatanggap ng truth, the greatness of love, Lord,